Let's talk about the process, no? Kunwari, makasuhan na ng plunder itong si Rodante Marcoleta. What comes next? Marami pa naman siyang mga remedyo mga kababayan, wag naman tayong abogado yan no. Una, pwede naman siya mag-motion to quash warrant, di ba? Pangalawa, just because kakasuhan naman siya ng plunder ng ombudsman doesn't mean that the Sandigan Bayan will issue warrant of arrest. Tandaan natin po pagkakaso ng ombudsman, meron tayong hukuman. Sa hukuman, 3 po ang judges dyan. I-determine po nila yung propriety of issuing warrant of arrest. Paano po nag-i-issue ng warrant of arrest? Basta-basta ba yun? Ano ba yan? Automatic ba? Pag kinasuhan, mag-i-issue na ng warrant of arrest ang korte? Hindi. Ang korte, required under our laws and our constitution to personally examine the witnesses, the evidence before them. So ano yung mga ebidensya na isinumite? Personally, kailangan nila examine niya, natitignan nila kung sufficient, no? May probable cause to issue a warrant. So, ibig sabihin, 3 yan, pag-aaralan muna nila at check nila kung kailangan mag-trial. So, kung maraming instances na akong nakita na yung korte, hindi nag-issue ng warrant. So, ibig sabihin, kahit kinasuhan ng piskalya, tingin ng korte, sasayangin mo yung oras ito ng taong ito, tapos unfairly, isa-subject mo siya to trial, wala ka namang ebidensya. So, hindi nag-i-issue ng warrant. Dinidismiss on the spot ng korte. So, meron pang safeguard and layer dyan, no? At again, bakit ayaw nyo mag-trial si Rodante Marcoleta? Ano ang justification ng kahit na sino? Natatanungin ko, kahit na kapatid natin si Iglesia de Cristo or supporter lang ni Marcoleta, ano ang justification bakit hindi siya dapat mag-trial? Siya ang nagsabing kinuha niya 75 million pesos, hindi niya dineclare sa SALN niya, sa SOSE niya, hindi nagmamatch sa SALN niya, tapos ni-receive niya nung congressman siya. Diba? The facts are clear. Why is it that he is not supposed to be held into account? I really don't understand. Ang nakikita ko lang lagi is yung whataboutism, di ba? Bakit yung sa flood control? Sabi ko nga po kilala nyo naman po ako Kung meron po kayo ebidensya, bigay nyo po sa akin, no? Kung sino man yan, sino man congressman yan, speaker of the house man yan, kung sino man. Pakita nyo sa akin yung ebidensya, pag nakulit na ninyo yung ebidensya at papasatigin natin, ako magpa-file. Samahan ko kayo, ako mag-aabogado sa inyo. Di ba? Lahat ng kurakot dapat managot. At kasama si Marcoleta dyan, kasi siya mismo nagsabi, 75 million pesos kinuha niya nung siya ay congressman na hindi pa siya kandidato at yan ay in violation of the Anti-Plunder Act. Kailangan niyang harapin itong kaso na ito dahil ang ebidensya ng galing mismo. Kaya nga sabi ng ombudsman, parang hindi sila nahirapan sa pagkalat ng ebidensya dahil yung mismong si Marcoleta yung pinanggalingan ng mga ebidensya laban sa kanya. Minsan napapaisip ako, no? Kasi matalinong tao ito supposedly si Senator Marcoleta Katangahan ba yung ginawa niya? Well, sabi ko, hindi ko sure. Pasensya na kung natatalinuhan ako kasi ilang beses ko na nakita si Rodante Marcoleta na kung ano-ano yung mga sinasabi, no? Parang sabi niya. Pero alam natin sobrang brilliant po niyan, 'di ba? Talagang sa larangan ninyo pinakamataas yung tingin diyan, hindi ba? Pinakamataas daw yung tingin, no? Sa akin kasi 'di ba parang nakita ko na yan, wala raw bang West Philippine Sea ang nilaw-nilaw na West Philippine Sea sa 2016 arbitral ruling, 'di ba? Ang sabi ni Rodante Marcoleta, may pagka nawala ba yung mga tao dito, wala nang quorum? Wala na nga yung tao dito wala nang quorum, 'di ba? Ang daming mga instances na hindi ko maintindihan yung invento niya na paratang sa ABS-CBN. Pasensya na, pinag-aralan ko lahat yung ABS-CBN, meron niyang tax clearance, no? 17 billion ang binayaran niya na total worth of taxes noong may prangkisa pa yan. Meron niyang labor clearance, no? Lahat ng mga paratang niya naisagot na maayos, pero hindi pa pinigilan pa nila yung prangkisa ng ABS-CBN. So, kung natatalinuhan ba ako sa kanya, hindi ako sure kasi either deliberately sinungaling or talagang hindi matalino. Yun yung aking tingin, no, dito kay Rodante Marcoleta. Pero in this particular instance, yung nag-legal contortion ka at graduate ka na plunder na ang kaso mo, parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng novelty in our profession, no? In providing your defense in a way lesser crime, graduate ng plunder yung kaso mo. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito, at least, and siguro naman, limited naman ang aking practice of law, no? More than just a decade. And in my more than just a decade of practice,
grabe, grabe na yung perjury, graduate ng plunder, yung disqualification, biglang naging non-bailable, most atrocious crime of corruption. No? Ngayon lang ako nakakita, very unique itong kaso ni Rodante Marcoleta. Kung sasabihin mong matalino yon, hindi ako sure. May tawag dyan that escalated quickly. Tapos ito kasi nga, nagpapasok kumbaga, nagko-converge na iba't ibang mga political interest dyan sa rally na yan, di ba? Nagpakita na itong isa pang ipokrito na si Alan Peter Cayetano. Nagpunta na rin dyan itong si Congressman Leandro Libiste, no? Na meron din kinakaharap na matinding issue doon sa kanyang solar projects, hindi ba? So, nagko-converge Pero, where do you see this heading? Well, una, ang lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan nung nilaunch namin yung Bantay Senado, 3 bagay naman ang gusto nitong mga ito Una, gusto tayong lansihin, no? Lalansihin tayo, gusto tayong ma-divert sa attention. Tandaan natin nung na-elect yan si Alan Peter Cayetano, ang konteksto is 285 ang nagbobotohan at bumuboto sa Kamara at ultimately bumoto sa Kamara para ma-impeach si Sara Duterte. Di ba? Tapos nagbaril-barilan na, nagkandara pa na, iba, kung ano ng issue na nasa Senate Flix na tayo, di ba meron ng quote-quote ng Bible araw-araw sa Facebook, hindi na nagpapasok, wala na napasa na batas, 700 million pesos ang winaldas na pera ng taong bayan for zero laws, zero resolutions at hindi, di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin yung paggastos nitong Senado na pinakawalang kwenta under leadership ni Alan Peter, nag-iyak-iyak na, merong nag-high rocks na biglang pagod na, nagdadrama na, di ba? Meron yung kung ano-anong video na nilabas ni Amy Marcos. Ang galing Pero tandaan natin na all of these things are panlalanse. Para malansi tayo na iba na naman ang issue. Ang konteksto nito sa aking tingin, hindi lang naman si Marcoleta. Sa aking palagay, ang isa sa konteksto niyang rally na yan dyan sa EDSA potentially is to prevent the impending impeachment which is already set next week. Yeah. Diba? Yan And sinubukan na nilang pigilan before, fourth week nga Sabi ko nga, retake na ito Nag-fail na yung institutions natin last year. This is already a retake. Sana naman mapasa natin with flying color. So I think, ang overall konteksto pa rin ito, impeachment, and Rodante Marcoleta is just another part of it. Pero the main part, I think, is of course the mobilization of, at ginawa na rin naman yan ng Iglesia ni Cristo before, mobilization to make sure na mag-muscle flex sila na pigilan yung impeachment. So I think ang konteksto niyan, impeachment pa rin. Ang konteksto pa rin nung kay Alan Peter Cayetano na nag-change siya ng Senate presidency, impeachment pa rin. Itong panggugulo, lagi at kung ano mga pinagkikwento ng itong si Leandro Libiste na kung ano-ano na wala naman laging basis. Ang tawag ko na nga dyan, sobrang chismis boy. No? Hindi na ako naniniwala kung ano yung mga sinasabi niya sa press conferences. Ayusin niya muna yung 24 billion niya na fine at wala siyang deliver kahit na isang watt ng electricity na properly doon sa kanyang mga kontrata. Ayusin niya muna yon, no? But definitely, I think this is also related to the impeachment. They will try, kaya kailangan manmanan natin ng maayos ito. Gusto ko lang rin sabihin na, alam mo kung iba siguro yan, kung mga the usual suspect yan na mga aktivista, pag walang permit, dinidisperse Correct. Alam mo, 'di ba? Kaya nga napakamaingat ng mga aktivista kahit nga kami sa Tindig Pilipinas no? Moderate na nga kami. Like kami kumukuha ng permit, hindi namin kasi gustong bastusin yung taong bayan. Gusto namin silang warningan in advance. Gusto namin i-allow yung gobyerno na mag-prepare ng logistics para ma-make sure that everyone is safe. Hindi yung at the wee hours of the night at 4 a.m. biglang dadagsa yung mga tao, kumpleto yung mga bus at ihahara yung mga bus. Siguro pag si Dino De Leon nag-park ng kotse niya sa EDSA, baka Yari. ito kaagad. Di ba? Yari. Ito kaagad No? Pero yung mga bus doon na hinarang para inconvenience delivery yung taong bayan, nagtataka lang ako bakit hindi kaagad ito, no? So at the very least, kung they have the right to peaceably assemble, pero dapat siguro hindi ganyang degree of inconvenience at yung mga sinarang nilang mga sasakyan doon, at the very least the state has the right to na makuha, hatakin yung mga sasakyan na yan. Ito yung mga sasakyan na yan. Doon sila sa EDSA Shrine for all they want, no? Pero wag na sana man nilang harangan yung mga daanan ng tao, no? In-inconvenience talaga nila yung tao. Kailangan nating pag-aralan kung papayagan ba natin to? Takot ba tayo? Ito kasi, and I wanna confront this question, no? Takot ba ang mga politiko? Takot ba
ang gobyerno? Takot ba ang ating lipunan sa Iglesia ni Cristo? Is it because of the fact that they have block voting? And is it because they are muscle flexing na yung block voting nila may be a determinant sa mga local elections, di ba? At sa mga even sa national elections? Or are we overstating their influence? Regardless, I think no religion, no group should hold the state hostage and the society hostage just because their whims and caprice are not being heeded to by the decision makers of society who are just merely implementing what the law says, no? So takot ba tayo sa Iglesia ni Cristo? Takot ba tayo pag nagtantrum sila? Takot ba tayo na baka kung sakasakali mga politiko natin ayaw silang i-call out because baka matalo sila sa election, hindi sila endorso? Lagi na lang ba, every single time na pag may election tayo, magmamanikluhod tayo, hahalik tayo sa mga kamay nila, at sisiguraduhin na makuha natin ang endorsement nila? At totoo ba yung mga akusasyon na ang hinihingi nila, let's say for example, mga positions sa gobyerno, at kung hindi, hindi tayo bobotohin, hindi sila bobotohin? Yan naman yung mga lagi natin kino-confront, di ba? And lagi na lang na minamuscle flex ng Iglesia ni Cristo itong block voting na to, and I will dare use the term, it is being weaponized against politicians to prevent them from doing their sworn obligation and mandate pursuant to our laws and our constitutions. Hanggang kailan tayo magpapa-hostage sa ganitong klaseng organisasyon? And I hope, no, sabi ko nga kanina, graduate itong si Marcoleta sa plunder, sana graduate na tayo sa ganitong kalakaran. Ang sagot ko lang dyan sa iyo, Attorney Dino, boom! Nadali mo.